Hello everyone, welcome to our lesson number 4, which is the last lesson for this fourth quarter. And that would be all about the maintenance of tools and equipment in nail care and of course OHS. Presented by yours truly, Ma'am Jemima Bakuli. So how can tools and equipment be kept safe, clean, and functional? Now, simula pa noong first quarter, pinag-uusapan na natin how do we keep our tools and materials and equipment be safe, no? Clean, and very functional. So, pinag-uusapan natin dito, paano natin mapanatiling malinis at nasa maayos na kondisyon ang ating kagamitan. No? So when we say functional, it means kagamit-gamit, no? Ito ay may silbi pa rin at hindi palaging nasisira. So that is the meaning of functional. At kapag halimbawa kailangan mo siya, gumagana ba ng maayos? Okay, so that is what the functional is. Now, my dear students, sabi dito, it's vital. Pag sabing vital, importante, mahalaga in Tagalog, no? To sterilize metal implements. Why metal implements? Because, take note of this one, everyone. Pag sinabi nating metal implements, dito po kadalasang matagal at naninirahan, no? Matagal na naninirahan at nabubuhay ang mga germs, bacteria, viruses, and fungus na maaaring mag-cause ng sakit. Kaya kailangan natin siyang sterilize. Sanitize wooden tools, no? Dahil ito po yung kadalasang ginagamit natin sa paglilinis ng kuko. At pag naglinis tayo ng kuko, natatanggal ang dumi mula sa kliyente natin. At napupunta ito sa mga bakal-bakal na kagamitan, katulad ng nail cutter, katulad ng nail cuticle pusher or cuticle nail pusher. Kaya naman kailangan nating tanggalin, patayin at i-destroy lahat ng mga maaaring naninirahan at nabubuhay na bacteria, iba't ibang klaseng fungus and viruses to avoid having illnesses, no? Iba't ibang uri ng sakit. Now, my dear students, meron tayong dalawang pag-aaralan na terminology. Number 1 is sterilization and number 2 is sanitization. When we say sterilization, ito po yung pagpapatay, pagde-destroy, pag-eliminate o pagtanggal ng lahat. Take note of the word all. Pag sinabing all, lahat. Wala siyang ibang tinitira. Lahat-lahat tatanggalin, papatayin ang mga maaaring magdulot ng sakit katulad ng bacteria, germs, and viruses. Okay? What about sanitization? Sabi dito, destroying some. Kakaunti lamang, hindi lahat, not all. Ibig sabihin, mas mabisang pagtanggal ng iba't ibang microorganism sa sterilization compared kay sanitization. Sa inyong periodical exam, lalabas itong dalawang to, kaya dapat tandaan. Pag sterilization, destroying all. Kapag sanitization, destroying some but not all. Okay? Anong dinidestroy? Bacteria, viruses, germs, and fungus. Ano ba ang paraan para tayo ay makapaglinis? Para mapanatiling ligtas ang ating mga kagamitan? So, syempre, gumagamit tayo ng iba't ibang klaseng hospital-grade disinfectant. Ibig sabihin nito, ito yung chemical na ligtas sa ating kalusugan na maaari makapatay ng lahat ng bacteria, virus, and fungus. Number 2 is disinfect. Ibig sabihin nito, yung pinaglubluban ng paa, yung foot basin natin. We have to use dish solution na ating nilulublob doon sa ating foot basin. 1 to 10 solution by mixing 1 part of bleach with 10 parts of water. So, i-dilute natin yung bleach sa water. Okay? Number 3 is boiling method. Now, kung napapansin niyo sa mga kinakainin niyo favorite fast food restaurants like Jollibee and McDonald's, nilulublog po ang mga bakal na spoon and fork para mapatay ang mga microorganisms, no? Katulad ng fungus and bacteria,
inilulublob sa mainit na tubig. Nang sa gayon, sa tulong ng mainit na tubig, napapatay niya lahat ng mga bakterya. Okay? For number 4, store. Pag sinabing airtight, airtight means masikip na mahigpit, no? Mahigpit na pagkakabalot, pagkakatakip, pagkakatago ng mga iba't ibang kagamitan natin para hindi agad pumapasok ang air o hangin. Na kung saan, kapag po kasi may hangin na pumapasok dyan, maaaring magkaroon ng iba't ibang bacteria. Okay? Dahil nabubuhay dyan at maaaring mag-build up ang bacteria with the use of air or through air. Okay? Number 5, inspect tools and equipment regularly to identify defective. When we say defective, maaari nang masira o kaya naman hindi na gumagana. Para malaman natin, asaan dyan ang dapat i-repair, ayusin, para gumana ulit ng maayos at magamit natin ng maayos. Pag sabing replacement, kailangan ng palitan, condemnation, kailangan ng itapon. Keeping workplace clean and safe. Sabi dito, all beauty salons must be well ventilated and lighted. When we say lighted, may sapat na ilaw para hindi tayo nadudulay, nabubulag, o kaya naman hirap kumilos dahil masyadong madilim. Well ventilated is kapag kailangan natin ng hangin, lalo na sa panahon ngayon na napakainit. Kailangan po ang mga nagtatrabaho at yung mga kliyente natin, may sapat silang hangin. Ano? Hangin na nanggagaling either sa aircon or sa electric fan or sa open windows. Number 2, the salon premises must be free from rodents. Mga ipis, daga, rodents is daga, or any kind of insects like flies, lamok, okay, na maaaring makapag-cause ng harm sa ating client and even sa atin mismo, okay, na nagtatrabaho. Number 3, all salon establishments must be provided with continuous running hot water and cold water. So, kailangan merong hot and cold water. Hot water is very important whenever we are sterilizing, okay? For number 4, the curtains and floor coverings in the salon must be washable. Ibig sabihin na dilinis, nalalabhan. Hindi yung all throughout the year, hindi mo nalabhan, hindi mo nagalaw ang kortina. Okay? Dahil madumi to, at dito pumapasok ang hangin. Pag madumi ang hangin na pumapasok, maaaring magkasakit. Number 5, all hair, used cotton or other waste materials kailangang itapon sa nakasaradong basurahan para hindi nangangamoy. And of course, yung mga restrooms or banyo for number 6, dapat well sanitized din po. Malinis at malayo sa iba't ibang uri ng sakit. Number 7, each beautician must wear a washable uniform just like your school uniform. Nalalabhan, nalilinis ng madali. Okay? Para pag ginamit mo again the next day, ito po ay malinis. Number 8, each client must be provided with a freshly laundered towel, lalabhan, at bagong laba na tuwalya. Okay? Number 9, all waste material should be disposed if in an enclosed waste bin fitted with polythene bin liner. Now, my dear students, ito po yung tapon natin ng basura. Kailangan ito po yung na may takip para hindi sumisingaw yung amoy. Okay, yung baho ng basura. Now, we are down to the last part of this discussion, which is none other than occupational health and safety, or the OHS. Again, OHS stands for Occupational Health and Safety. Now, what is OHS? What is the importance of OHS? Listen up, everyone. Lend me your ears. Pag sinabing OHS, kailangan nating pag-aralan alin sa workplace natin
alin sa lugar na to ang maaaring makapag-cause ng accident, ng illnesses, ng injury. Kailangan nating alamin para maiwasan natin yung maaaring future accidents, maaaring future injuries or illnesses na mag-cause sa ating lugar, sa ating workplace. Hindi lang sa mga nagtatrabaho, most especially sa client natin. Aalamin mo, ay, asan dito yung nakakasunog? Ay, asan dito yung nakakasugat? Ay, asan kaya dito yung mga chemical na maaaring makalason o makasunog ng balat? So, kailangan ilagay natin sa tamang lalagyan. Kailangan alam natin kung paano natin iiwasan yung mga bagay na to. Okay? Kasi, halimbawa, meron kang business. Hindi mo inalam ano yung OHS doon. Hindi mo alam ano yung hazard and risk. Maaaring magsara ka ng business, no? Dahil meron kang nadisgrasyang trabahador mo o kaya naman kliyente. Okay? So, to avoid that from happening, we have OHS. This is a plan. Pinagplanuhan, pinag-aralan ng mabuti na sistema ng pagtatrabaho para ma-prevent or maiwasan ang sakit at injury sa loob ng workplace. Now, my dear students, ano ba ang iba't ibang klase ng hazard and risk? Now, in identifying workplace hazard means looking for those things at your workplace that have the potential to cause harm. Number one, we have, in the common hazard in the beauty salon, we have electricity. In electricity, we make use of this sa ating mga foot and hand spa machine na sinasaksak natin para uminit ang tubig na nasa machine. Now, kapag halimbawa, natapunan ng tubig yung saksakan, o anong mangyayari? Sunog. Okay? Maaari din tayong magkaroon ng electrocution or ma-electrocuted ka. In Tagalog, makukuryente ka. O, masusunog ka, yung buhok mo, tataas, di ba? Nakikita natin sa cartoons. Okay, next. Chemical hazard. This is coming from the chemicals like solvent or nail polish remover, iba't ibang klaseng mga kagamitan panglinis, katulad ng Zonrox. So, itong mga bagay na to could cause skin irritation or maaaring makasunog ng balat natin or kapag nasinghot natin ng matagal, magkaroon tayo ng respiratory problems or problema sa respiratory organs natin, yung paghinga natin, no? Pag nasi-inhale natin to ng matagal. Kaya kung mapapansin nyo, pag naglilinis kayo, ang nangyayari sa inyo, pag matagal nyo na lang hapong Zonrox, nakakahilo, masakit sa ulo, masakit sa tiyan. That is respiratory problems, okay? Anong dapat natin gawin para maiwasan ang chemical hazard? Lagyan natin ng label. O, ito, hazardous to. Lagyan mo na sticker. O kaya, sulatan mo. Hazardous. Nakakamatay. Okay? Delikado sa kalusugan. Sulatan mo para pag nabasa ng kasama mo sa bahay, for example, o di maiwasan nyo ang posibleng pagkalason, no? Or pagkasunog ng balat. For number 3, we have slips, trips, and falls. Pag sabi slips, hindi po yan natutulog, no? Slip is nadulas. For example, nakatapon ka ng tubig na nasa foot spa machine. Natapon mo, natabig ni kliyente. Ang nangyari, hindi pinunasan agad. Nung naglalakad ang kasama mo nagtatrabaho, nadulas siya. That is what a slip is. Slip is nadulas in Tagalog. Trip is natapilok. O, iniwanan mo yung bulak dyan o kaya yung kung ano-anong gamit dyan sa floor. Tapos naglalakad yung kasama mo sa trabaho. O, natapilok. Diba minsan nangyayari ito sa school, sa classroom nyo? Fall. Hindi naman ito na fall sa, sa crush mo. Ang fall, ibig sabihin yan, may inaabot ka sa pinakamataas na cabinet. O, nung inaabot mo, tumungtong ka na lang sa upuan. Yung upuan, umuuga pa mo. O, tapos, nung tinungtungan mo yung upuan at umuuga, nahulog ka. No? Nahulog ka sa floor, walang sasalo sa'yo.
O, di ba, na-injury ka pa? So, para ma-avoid to, kailangan natin maiwasan yung slippery floor. Kailangan natin magkaroon ng tamang ladder para tungtungan natin tong ladder, hindi upuan o kung anumang bagay. So, kailangan iwasan po natin ito. Dahil maaari tayong makamatay, hindi lang po madisgrasya o mabalian ng buto, bagkus maaari pa tayong mamatay. Huwag naman po sana, no? For number 4, we have fire. Fire could cause by electricity. Hindi mo natanggal ng mabuti sa saksakan. Natapunan ng tubig yung saksakan. Fire. Okay? 5, manual handling. Ibig sabihin po na number 5, listen up. Kapag po halimbawa, ginagamit natin yung tools natin, nagkuko tayo ng kuko ng client, syempre, wala nang ibang kukukuin kundi yung kuko, di ba? So, hindi tayo nakatingin. Nagkukuko tayo. Nasugatan tayo kasi hindi tayo nakatingin. O kaya naman hindi mo hinahawakan na mabuti. So, that is another cause of accident. Another cause of pagkasugat. So, kailangan kapag hawak natin yung mga gamit na to, hawakan na mabuti, tignan na mabuti yung ginagawa natin. Second to the last one, infection hazard. So, sabi ko nga sa inyo kanina, to avoid infection, kailangan sterilize natin. Sterilize is killing all microorganisms. So, kapag na-infect tayo, ano mangyayari? Magkakaroon tayo ng sakit. Paano ba nagkakaroon ng infection? Ginamit mo, halimbawa, ginamit mo kay Boknoy. Okay? Kay Boknoy. Ginamit mo kay Boknoy yung nail cutter. Ginamit mo kay Pedro. Di si Pedro nahahawa kung sakaling may sakit si Boknoy. O, di ba? Kaya kailangan nating sterilize. So, we have to sterilize our metal implements. Lastly will be ergonomic hazard. Now, this would be new sa inyong pandinig, bago sa pandinig. Now, ito po yung mahalaga dito sa ergonomic hazard. Pinag-uusapan dito paano nakakapagtrabaho ng mabuti yung mga pedicurista at manicurista. Paano sila nakakapagtrabaho ng mabuti? May sapat ba silang hangin? May sapat ba silang ilaw para makita yung ginagawa nila? O baka naman wala, nahihirapan sila sa pagtatrabaho nila. Pag pinag-uusapan ng well-being ng mga nagtatrabaho, ergonomic ang pinag-uusapan. Okay? So, that is what an ergonomic is. So, reminder, a risk is the chance. Dahilan, tandaan, ang risk, ito po yung aksidente na nangyari sa'yo. Nasugatan ka ba? Nadulas ka ba? Nahulog ka ba? Nabalian ka ba ng buto? Nadapa ka ba? Risk ang tawag doon. Pag sinabing hazard, ang pinakadahilan na nag-cause sa'yo ng aksidente. For example, inside the kitchen, yung knife pakalat-kalat, hindi mo na malaya na nakasama pala siya sa mga spoon. Nung dumampot ka ng spoon, nasugatan ka. Yung hazard doon is yung knife, dahilan ng aksidente mo. Yung aksidente, which is yung nasugatan ka, that is the risk. Another example. Sa loob ng beauty salon, let's say, natapon mo yung tubig. Nadulas si client. Yung tubig sa floor, yun yung hazard. Yung risk, yun yung pagkadulas. That is what a hazard and risk is. Last example. Ginamitan mo ng nail polish remover yung client mo. Sakto, may iniinom ka milk tea. Hindi mo natabi ng mabuti. Napatakan nyo yun ng nail polish remover yung iniinom mo. Hindi mo namalayan, habang tumatagal, sumasikit yung tiyan mo. Nagtai ka, nagsuka ka, kung ano-ano nangyari sa'yo, nagkalagnat ka. That's not infection, sorry. That is chemical hazard, wherein nalason ka. Okay? So, those are examples of hazard and risk, wherein yung hazard doon is yung chemical na nanggaling sa nail polish remover, while yung risk naman doon is nalason ka. Okay?
Now, there are a lot of hazard and risks. The thing here, bottom line, listen up everyone. The bottom line here is, you have to know saan ang maaaring mag-cause sa'yo or sa ibang tao ng aksidente. Kung alam mo, sige nga, kung ikaw alam mo yung maaaring mag-cause sa'yo ng aksidente, ano gagawin mo? Siyempre, eliminate mo, aalisin mo, tatanggalin mo, anong gagawin mo? Lalagyan mo ng label yung mga chemical. Ibabalik mo sa tamang lalagyanan yung ating gamit para maiwasan yung mga aksidente. Okay? At yung iba't ibang uri ng sakit. So, I hope I made myself clear with this one. And I hope you were able to identify the hazard and risk. No? Pag sabing hazard, these are the reason ba't na-aksidente ka. Risk is the aksidente mismo. Now, for your assignment, which is due on Monday, you have to write this on your notebook. Inside your home o sa loob ng bahay ninyo, pwede sa banyo, kusina, kwarto, sala, labas, bakuran, okay? Saan dito ang hazard and risk? Pag nilagay niyo yung hazard sa number 1, dapat yun yung kaugnay niyang risk. Halimbawa, number 1, nilagay mo kutsilyo. Baka nilagay mo dito nadulas. Huwag ganon. Ilagay mo dito na kutsilyo, nasugatan. Halimbawa, mantika sa sahig, nadulas. Huwag niyo nang gayahin yun, no? Gumawa kayo ng sarili niyo. So, again, kung ano nilagay mo sa number 1, dapat connected naman, no? Baka naman dito, nilagay mo, let's say, pakalat-kalat na gamit sa floor. Tapos, nilagay mo dito, let's say, lalason. Diba? Napakalayo naman. So, kailangan po magka-konektado. Okay? Kung meron sa bahay, syempre, going to our lesson, what about sa beauty salon? Saan dyan ang maaaring maging hazard and risk sa loob ng beauty salon? No? Pag nagmapapa-manicure and pedicure tayo. Okay? So, with that, that's it for our lesson number 4. We are now done with our lessons. Please wait for further announcements kung ano pa yung mga dapat yung ipasa. Take note, everyone. Kapag hindi po tayo nagpapasa ng mga requirements natin, maaaring ikabagsak kahit 4th quarter na. Yes, that's right. Kung ayaw nyo mag-summer classes, please, seryosohin po natin lahat ng pinapagawa ng mga teachers ninyo hindi na sa subject ko. So, with all that, I'll call it a day and thank you so much for your time. See you soon, everyone. Good day and God bless.